So let me answer this comment and question, by the way. Meron siyang tanong, sabi niya, if random po ba yung type ng account, like the issue you need to resolve. So let's narrow it down into pieces. What he meant here is, kapag nasa BPO kayo, one account lang talaga yung ifo-focus nyo. Let's say, kagaya sa akin, yung account na i-handle namin as an agent is telco prepaid account. Okay? Tapos international kasi US based. Tapos yung mga customers namin are from US or any other tawag dito people kasi merong iba na nagma-migrate from China to US kasi nagsa-study sila as international students, ganun. So we also cater them. Okay, pero usually yung customers namin are from US. And then meron kaming tinatawag na call driver. When you say call driver, yan yung common calls na usually tinatawag ni customer. Like for example, kung yung account nyo is all about telco prepaid account. So usually yung mga call driver dyan is paano mag-activate ng plan, paano mag-activate ng physical SIM card or eSIM, paano i-install yung eSIM, paano malalaman if yung particular device ba is partially compatible or fully compatible, lock ba or partially unlock or locked itself. Tawag dito, paano mo din i-transfer yung phone number mo from a specific service provider to another service provider. Pwede na kasing ganun eh. Like for example, isa-sample ko na lang. Iko-contextualize ko sa Philippines. If let's say meron akong number sa Smart tapos gusto ko siyang gawing Globe. Pwede kong i-transfer yung number ko sa Globe pero kailangan kong mag-submit ng account number, transfer PIN and zip code para kung ano yung details ko na nasa Smart is ilalagay lang siya sa Globe na system. Tapos si Globe na yung magiging service provider ko. Ganun kasi sa ibang bansa, guys. Pwede nilang i-transfer. Di ba tayo kapag gusto nating lumipat sa Globe is kukuha talaga tayo ng panibagong number. Di ba? Sa kanila kasi, pwede nilang makip yung same number for 20 years, for 30 years, ganun. Pwede pa nilang malipat to landline. Kasi ganun sila ka-advanced. Tapos, lumalawak din yung tawag namin, yung kaalaman namin as an agent. Tapos, di ba, local lang tayo. So, if ever you're gonna plan to be in abroad, so alam mo na like ganito pala yung pasikot-sikot if ever I'm gonna be tawag dito, a worker in US, at least alam ko na kung paano ko kontakin yung family ko kasi meron pala yung tinatawag na international roaming or international calls or Wi-Fi calling, Wi-Fi texting, ganon. So, yun, lalawak dun. And lahat ng process na to is malalaman mo sa training kasi sasabihan o share sa inyo ng trainer kung ano yung mga common calls na repetitive na lang, ganon. And also troubleshooting, sasabihin ng customer na I can make phone calls like pwede akong makatawag pero hindi ako natatawagan ng ibang tao, gano'n. Kasi yun pala naka-do not disturb lang siya. Paano magre-ring talaga yung cellphone, B? Or naka-silent mode, gano'n, or naka-airplane mode, hindi nila alam. Nalala mo pag mga matatanda. Diba sasabihin pa, your data, unlimited data is not working, ganito, ganyan. Yun pala, hindi lang pala tinurn on yung cellular data, di ba? So, ganun yung mga calls pag nasa telco prepaid. And then, malalaman nyo din naman yun. Okay, kasi magkakaroon na ng pattern. Pero meron din mga rare call. Kasi, sabihin ng customer na, I did not file a chargeback. Ganito, ganyan. So, syempre, ikaw, hindi mo alam yung charge mo. Ano ba yan? More on kasi siya sa billing na side or accounting na side. Tapos, pwede mo na siyang i-route sa bank niya. Kasi, ang mga bank agents lang naman ang nakakaalam kung paano yan mawala. Ganun, ganun. Or paano ma-disable yung fraud hold. Kasi minsan, naho-hold yung credit card details nila kapag malalaki na yung amount or meron silang mga kabubalagan na ginagawa sa account nila tapos na-detect ng bank, ganun. So, they need to file a dispute on that to fully verify na, oo, etong transaction nito is verified ko yan, bibilhin ko talaga yung phone with this particular amount, yun, ganun. So, sila lang talaga. And meron din mga, tawag dito, like mga rare call na parang common sense na lang. Like, for example, sasabihin ni customer na, kasi yung, di ba, mga phone natin is recycled, diba? Wala naman talaga tayo talaga gumawa ng number, diba? Wala naman, like, depende talaga siya kung saan ka. Like, sa kanila kasi, is, sasabihin nila na, diba, kapag mag-create tayo ng account sa Facebook, diba, pwede tayo mag-create ng account, tapos kailangan talaga ng number, diba, for authentication purposes, one-time PIN, ganon. Tapos, pagka-click niya ng number na yun, meron na palang nagmamay-ari ng number na yun. Kasi ganun yung ano nila, guys, example, yung number ko is may expire, tapos hindi ko na mabayaran, hindi ko na, parang wala nang lifeline, wala nang heartbeat, ganun, wala nang plan, pwede siyang ma-terminate, tapos ipapasok siya doon sa number pool, basta yun, tapos, um, mag-aagawan niya ng iba't ibang service provider na pwedeng i-reassign sa ibang customer.
Diba? Meron tayong ganun, I don't know if na-experience nyo yan, nakaka-receive tayo ng spam call, spam text, tapos sinasabi na, ikaw ba si ganto, ganyan, naka-experience yung tatay ko niyan na, ikaw ba si ganto, ganyan? So, hindi naman, hindi ko po yan kilala, bakit niyo po alam yung number ko, ganun? Kasi meron na kasing nagmamayari ng number kung saan na-assign sa atin. Ganun, recycled yung numbers nila as well as here in the Philippines. I don't know if you know that one, guys, but yes. So, ganun lang, mga that's what we call drivers. And I do hope so that I answered your questions. And no worries, meron naman kayong SME, subject matter expert niyan if ever hindi nyo alam kung ano yung gagawin. Meron, kalabitin nyo lang yung mga tenured agents, alam na nila yung gagawin. And kayo na lang mag-deliver sa mga customers. So don't be afraid. You just ask and a lot of people are ready to share their expertise to you. So just pick up. Okay? So if you wanted to follow more videos about BPO insider tips that nobody has shared to you, just comment down below for more questions and I'm really, really willing to answer those. And I'm gonna really make time. Okay? And then if you wanted to watch more videos like this, just follow for more videos. So, kita kits!